just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam niyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. Akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda or kung babae siya para sa kanyang nabyudo at mga anak, no? Remember, kung namatayan ng tenyente, hindi makukuha ng kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel o bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because yung progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilang mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC. Marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera para bigyan tong mga individual na to. Tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-LCAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulis yan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo, inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilang mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Di ba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman. Salamat, Mr. SP. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent doon sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganun, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo. Judy Cadjao, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flavi ay inatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobra yun, sir. Judy Cadjao, sir. Judy Cadjao. Hindi, yung dinalhan po niyo ng pera Si yung... Father Flavi Villanueva. Tapos, sir, mayroong, doon, sir, Anong lugar po yun? sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir, sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung paano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na ako ngayon ng pera, sir, tapos doon sa 33... Malita din ba? Dinala mo? Isang sobre, sir, tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, kayo, sir, sobre. pera, sir, kita ko mismo, sir, eh. Sobre lang? Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang malita. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. So may isang sobre at isang maleta. Ay, sir. Yun ang nare-recall mo. Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya. Nung iabot mo, Sinakaya sa sasakyan niya, sir. nakasuot siya ng pampare. Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare. Paano mo nalaman na siya nga yung... Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung doon, yung
sa Ijiki na nalaman ko si Father Flavio po. Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo. Si Terry Redong, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir, eh. Terry Ridon, yung congressman ngayon. Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Saan mo binigay? Galing 8th floor, sir, sa Quezon City. Binding sa President Tower, binaba doon, sir. Sinakay siya sa sasakyan ni sir. Siya ang pumunta doon. Ay, sir, kilala ko, sir, eh. Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide 5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each eh. to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi kung hindi, individuals dapat unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo na at lumabas mag-press con Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite with the permission of the chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay utoto. Pero open po itong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling itong 18 ito. Pati si Kumpanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa. Kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo, ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. And that's why Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos, imbitado ka ngayon or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Punta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo po ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Mr. President, 5 million each. Nakita ko 5 million. Each. Walang nakalagay na each eh. Sa nakita ko 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Amy na inquiry. So kayo po ngayon ay narinig po ninyo ang di umano'y balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. Each ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalim Clarify, sa Mr. video. Chair, sa Inquirer.net naman, yan, nakalagay na
allegedly bribed each of the 18 ex-Marine 5 million. So each, so bawat isa. So, Pesos, simple pesos. lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor? Bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kagunay ng pagsisiyasat sa flood control scandal? Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya? Yun nga po, Sa ngayon po, naman. Your Honor, halos na yung pamilya naman namin ngayon yung kakapiranggot na naipon namin hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng sa ngayon, nagkaroon po kami ng yung mga unting ipon tawag nito, yung chipi-chipi na lang po kami ngayon, kataga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, hindi na pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga. With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bobares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambal. At nasa akin din po yung resibo ng binayaran. No? Nung namatay po ang tatay ni Butuan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya. No? Baka naman na Tony Baligod nung kayo po'y nagtulong-tulong para makakalat ng halagang may tutulong nyo. Baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkamalang akala mo rin napakalaking pera naman nung nakalap nyo itulong doon sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente. Alam mo po yung your honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Kung yung alam niyo po kung accusation lang na galing kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag. Alin na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig, sila po ay sumusubaybay sa pagdinig na ito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. At Tony Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa sa hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Tony Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon na kausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Sabi ko, mag-aalas 3 na, I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Nung binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po nga niya, ako po'y naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga malentang ito ay puro wala. Pera po ng bayan pala ito na kung saan-saan lang napupunta, kaya gusto ko po mag-testify. Alam mo ba ako, kahihinatnan mo dito? Alam mo po, alang-alang na
lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala ron eh.